Katimugang Luzon, matatagpuan ang nakabibighaning probinsya ng Quezon, 2 oras mula sa Maynila. Kilala ang Quezon sa ilang nakatatakam na pagkain, gaya ng maliliit at mabawang na longganisang lukban. At ang malasang pansit habhab na kinakain ng walang kubyertos mula sa dahon ng saging. Pero ang probinsyang ito, kilala rin sa ekta-ektaryang taniman ng niyog. Dahilan kung bakit ang Quezon ay isa sa mga major producer ng kopra at coconut oil sa bansa. Saan ka man lumingon, may makikita kang puno ng niyog. Kaya ang karaniwang pampasarap sa kanilang mga paboritong lutuin, ano pa nga ba? Di buko, gata at lahat ng pwedeng makain mula sa niyog. Pero may isa pang secret ingredient na nakadadagdag sa linamnam ng mga pagkain dito. At ito ang mga nakatutuwang kwento sa likod ng mga putahing ito. Sa edad na 71, sariwa pa sa alaala ni Lola Pascuala ang matamis na simula ng pagsasama nila ng yumaon niyang mister. Ang bumuklod daw sa kanila ang sikat na merienda sa Quezon, ang kakanin na nilupak. Ang nilupak ay simbolo ng pagliligawan. Kaya nakikiusap ang lalaki upang gawin yun. Kung maaari, payag pati magulang. Ang paggawa raw ng nilupak ay sumisimbolo sa pagtanggap ng babae sa pagmamahal ng lalaki. Hindi raw kasi basta-basta ang paggawa ng nilupak. Kinakailangang pagkasunduan muna ng dalawang pamilya kung papayagan nilang gumawa ng nilupak ang kanilang mga anak. Padre, pwede bang makadayo na nilupak ang aking binata sa iyong dalaga? Okay, Padre. Ginagawa ang nilupak sa pamamagitan ng pagbabayo ng nilagang saba hanggang sa maging pino ito. Ang binata ang magpupukpok ng saba habang tutulungan naman siya ng dalaga gamit ang sandok. Kailangan daw maging maingat ang binata sa pagbabayo dahil kapag natamaan niya ang dalaga at naputol ang sandok nito, ibig sabihin nito'y maghihiwalay sila. Kapag nakuha na ang tamang pagkapino ng saba, hahaluan ito ng asukal, laman ng buko at gatas. Habang patuloy na binabayo ang nilupak, bawal mag-usap ang dalaga at binata. Bawal ding magkadikit lamang ang kanilang mga kamay. At kapag naghalo na ng mabuti ang mga pampalasa ng nilupak, pwede na itong isalin sa lalagyan. Lalagyan ito sa ibabaw ng mantikilya at masayang pagsasaluhan ng dalawang pamilya. Pagkatapos makumpirma ng dalaga ang pagtanggap sa lalaki sa pamamagitan ng paggawa ng nilupak, susunod na ang paghingi ng lalaki sa kamay ng dalaga. Kasing kulay ng kwento ng nilupak, ang masayang paraan ng pagluluto sa minatamis na kalamay ng Quezon, na karaniwang ginagawa tuwing Pasko. Mahirap gawin ang kalamay dahil dapat bayanihan. Maraming tao ang dapat gagawa. Dati raw, trabaho ng mga babae ang magmasa ng galapong sa tubig at ang pagkorte nito ng pabilog. Lalaki naman ang maghahanda ng 3 putol ng katawan ng saging na magiging lutuan. Sila rin ang magpapaapoy gamit ang mga putol na punong kahoy. Pagtutulungan ng 2 lalaki ang pagpiga sa kinayod na niyog. Ihahalo ang naipong gata sa tinunaw na panutsa saka isasalang sa kawali. Kumukulo na ang gata, sasabihan na ng mga lalaki na lumapit ang mga babae para ilagay ng paisa-isa ang mga binilog na galapong. Kailangang maingat sa paghulog at paghahalo nito para hindi mawala sa forma ang galapong. Hindi raw kasi maganda ang texture ng kalamay kung mababasag ng maaga ang galapong. Matagal gawin, mga 2 oras na walang tigil dahil ang paghahalo matagal. Kaya pagpagod na yung dalawa pa uli ang halili. Matapos ang walang tigil na paghahalo, hahanguin ang galapong para durugin.
Patuloy naman ang paghahalo sa gata hanggang sa lumapot ito. At pagkalapot, ibabalik ang dinurog na galapong sa kagagawin ang sampalan o ang dalawahang paghahalo ng mga lalaki sa kalamay hanggang sa kumapit ang lasa ng panutsa sa malagkit. Isasali na ito sa bilao na may dahon ng saging na pinahira ng mantikilya. Nung una yun lamang ang handa pag Pasko, walang iba, kalamay lang talaga. Kaya masarap kainin, walang iba. Mas masarap talagang pagsalu-saluhan ang pagkaing sama-samang pinagpaguran. Masarap! Masarap! Ang kalamay sa Quezon! Isa pa sa ipinagmamalaking ulam ng Quezon, ang inalang-ang. Gawa ito sa hipon at alangan o yung alanganing bata, alanganing matanda na laman ng niyog. Ninuno pa raw ng mga taga-Quezon ang nakaimbento ng recipe ng inalang-ang. Una munang pinakukuluan ang sabaw ng niyog. Saka inihahalo ang alangan, hipon, paminta at konting asin. Masarap daw ang kombinasyon ng manamis-namis na sabaw ng niyog at lasa ng hipon. Kaya kahit walang ibang rekado, sold na! Di mo raw kailangang mag-alangan pang kumain ito dahil bukod sa nanunuot na linamnam, mainam din daw ito sa kalusugan. Kaya ang pagkain ng alangan ay may kagamutan din. Kaya... Salamat, Lola Pascuala, sa inyong nakabubusog na mga kwento tungkol sa nilupak, kalamay at alang-ang. Ang mga ito ay ilan lamang sa pagkain Pinoy na mahalagang bahagi na ng ating kultura. Kaya dapat hindi malimutan ang paggawa nito at ang mga kwentong lalong nagpapasarap dito. Ang nagpangiti at nagpasaya sa akin ngayong araw na ito ay ang makita ang magandang ngiti ng aking apong si Ellie.